Lumapit sa atin para humingi ng payo ang isang inang dala-dala ang sakit na pinagdaraanan ng kanyang anak. Ang kanyang tanong, paano nga ba niya haharapin ang pambubuli ng mga kaklase ng kanyang anak na may mental health condition? Yan ang kwento ni alias Betty na ating tinutukan sa Payong Kapatid. Wait lang. Nabully na ba kayo nung mga bata pa kayo? Ay, yes. Saktong-sakto. Kinukwento ko nga sa kanila kung ano yung nangyari sa akin nung bata pa ako. So, nabully nga kasi ako. Ang nangyari, nung grade school pa ako. Grade school pa. Imagine, ang bata ko pa noon, binigyan ako ng allowance ng parents ko para bumili sa kantin. Tapos ngayon, merong lumapit sa akin na high school, tapos kinukuha yung allowance ko. Uy, pero alam nyo na, digital na yung pambubuli ngayon, di ba? Nasa messenger na. Gaya na lang ng Payong Kapatid case study natin ngayon. Yung anak niya, ayun, sinabihan daw ng kaklase na, sige nga, talon ka nga. Tsaka alam nyo, dahil sa message na yun, nagtangkang magpakamatay yung bata. Diba? Ayan. Kaya yun. Nakakonfine siya ngayon sa mental hospital. Grabe. Ang tanong, pwede bang kasuhan o sisihin yung batang nagpadala ng mensahe? Totoo. Tito Boy, more details please. Tamang-tama dahil ang ina ng bata ay narito ngayon po sa Kaitayanan Action para humingi ng payo kay Ate Pia at Kuya Alan. Narito po si Betty. Ate Pia, Kuya Alan, Betty. Hingi po sana ako sa inyo po ng payo sa nangyari po sa anak ko. Nag-start po ito nung mga 3rd week ng November last year. Then sa group chat po kasi siya nag-start na meron silang gagawin na activity. Pero nakakaramdam na kasi yung anak ko na inaasar na siya. May tinanong po kasi yung anak ko na isa niya kaklase. Tapos biglang sumasagot yung nangaasar sa kanya. Kung gusto mo ikaw na lang mag-guard, wahahaha. May mga action kasi na sa emoji na puro tawa. Tapos yun na yung nag-trigger sa kanya, yung sinabihan siya, natalon ka nga. Kasi that time po kasi, nakabutkas po dahil may bali po yung paa niya eh. So sobrang offended po para sa kanya yung nangyari. Then yung nagsumbong sa akin yung anak ko, ang sabi ko naman sa kanya na hayaan na lang muna yan kasi kailangan, mga bagong kaklase mo siya eh. Mga bagong school yan. So kailangan mo yung emotion mo. Kailangan mo din siya makontrol. Kasi na-diagnose na po kasi yung anak ko ng with bipolar disorder ng year 2021. Pero naging okay po siya as normal talaga siya after po yun. With honors pa nga po siya nung 4th year high school. Matalinong bata po yun. Tapos nag-start lang po talaga nung last year ng 2023. Napapansin ko na po, after po yun, nagdiba na po yung behavior niya. Hindi na po siya nakakatulog. Tapos lagi po siyang galit, lagi na po siyang irritable. Then hanggang sa kung ano-ano na po yung naiisip niya, na nag-slash na rin po kasi siya eh. So nag-slash na siya, then yung sa words na talon, iba na yung naging effect sa kanya. Ang nangyari yun, gusto niya daw maghanap ng building, tatalon siya. Ganon. May second thought po kasi yung parents ko. Buti lang na nakita ng mama ko, yung paa niya nakapatong na doon sa terrace. Out of control na po yung kilos niya, na bigla siyang aalis. Gusto niya lang umalis ng umalis. Then yung ang nangyari naman po kasi doon sa may school niya, napag-guidance naman po yung mga nabully sa kanya. Napag-guidance. Paano nalaman ng school? Nagreklamo ka? Nagreklamo po ako. Kasi iba na po yung naging effect po sa anak ko po eh. Yung nagreklamo po ako yun, then may schedule na ipapatawag yung magulang tsaka yung bata. Ang problem po, hindi naman po pumunta yung nanay tsaka yung bata. Kaya yung anak ko, sobrang nagsabi niya, maayaw talaga nila mag-sorry. Yun lang naman po talaga yung gusto sanang na mangyari na anak ko. Yung humingi ng pasensya.
After hindi pumunta sa meeting? Hindi po pumunta. Ni-reschedule ng guidance From counselor? umaga po. Hindi na po. Kasi nangyari na lang po yun, pumunta po ako dun sa barangay. So, unang-una, Betty, maraming salamat na Opo. naglakas loob ka at sinabi mo yung storya. Napakahirap sabihin ng Opo. storya, especially if it's very personal. But Opo. number one, ang bullying has happened since time immemorial. Ang dami nating batas, it keeps happening. So if we don't talk about it, it will keep happening. So let me start dun muna sa nasabi mo na, no? So, ayon sa batas, lahat ng schools, elementary at high school, public and private, ay kailangan po ay may mekanismo para sa anti-bullying at may mekanismo pag may nag-complain. And yung mismong batas ay may mga minimum guidelines na dapat meron yan. So you can actually complain sa school. You don't have to go out of the school pa. Kasi Kuya Boy, yung cases like this, iba-iba yung aspeto. One is medical. Secondly is the legal. At dun kami magbibigay ng advice sa'yo. At kasama sa legal yung administrative. Meaning, sino ba dapat ang nag-minister or nag-administer? Which is the school. No? So, meaning, kahit hindi mo sinabi yung pangalan ng school, this applies to all schools around the Philippines. The law provides na kailangan meron kayong mekanismo, kailangan klaro yung rules nyo, at pag nag-complain, pagganahin yung mekanismo nyo. Ang iwanan ko sa iyo sa legal, and alam ko naghahanap ka ng solusyon. Opo. Diba? Actually, Kuya Alan, nagpatawag po ulit yung school eh. Tapos nagharap din po kami ng nanay. O, ano nangyari? Ang nangyari naman po, nagharap kami ng nanay, siya pa po kasi yung matapang. Ang gusto ko lang sanang mangyari doon, yung nasa guidance kami sana, is ano man lang yung humingi na pasensya para sa anak. But kaya ako tinatanong anong nangyari doon, kasi hindi lang obligasyon ng school pagharapin kayo. Kasi dahil nga may mekanismo sila ang magsasabi dapat. So after nyo pinagharap, anong ginawa ng school? Yung time po kasi na pinalabas ako ng guidance, tapos yun ang kinausap, yung nanay. Then pagpasok ko po doon, biglang humingi ng sorry. Pero ramdam mo naman talaga na na talagang wala siyang sincere. Kaya... Yeah, but yun nga ang point dito, no? Opo. Yung irrelevant kung feeling mo, for me, Opo. irrelevant kung feeling mo, sorry o hindi. But in this case nga, it's the mechanism ng anti-bullying eh. So if it happened once, and it was explained to them, and they will say sorry, nagawa ng school yung obligasyon nila, di ba? Ngayon, kung tingin nilang kailangan nila disiplinahin yung bata dahil inulit or kinausap na, hindi pa rin siya sorry, di ba? Hindi obligasyon kasi ng school to make you feel na sincere yun eh. I think pag anak, and then may nangyayari, you really want to be mad at someone. At something, at someone, di ba? Kasi nga, masyadong yung puso mo nandun sa bata. But yun nga, wag mo munang isipin yung ugali ng parent, yung ugali ng anak, etc. Di ba? Isipin mo muna anak mo. So if they're willing to say sorry at tatanggapin naman ng anak mo at ikagagaling naman niya yon, di ba? Whether talikuran mo muna o pa sa Diyos mo kung sincere sila o hindi. Di ba? Kasi ibang usapan yon eh. Di ba? Kasi ang primary naman sa'yo ngayon, gumaling yung anak mo eh. Opo. Di ba? Then on the medical side, di ba, kung may matutulong kami, alam namin na mahabang usapan to, magastos, etc. But one thing we can do is to help you with the medical, di ba? But at the least, para sa peace of mind ng anak mo, yung mere fact na pinalabas ka at kinausap yung magulang, ha? As a lawyer, ha? Alam ng school na may obligasyon sila, kaya kinausap siguro yung magulang. Pero Betty, nag-apologize naman eh. Di ba? Nakita ko yung mga posts ni... Sabihin na lang natin ang kanyang pangalan ay A. Nag-apologize siya, di ba? Nag-apologize po sa akin, yun yung time na yung bago pa lang po. Pero may post, di ba? Opo, pero yung time na sinabi ko po, nagsabi ako sa anak ko na okay na yan para at least malay mo maging magkaibigan kayo, nakausap ko na rin. Lalo kasing nagalit kasi yung anak ko eh, kasi hindi niya matanggap nga na napatawad ko agad yun. Ang iniisip niya kasi talaga palagi, kasi narattle po siya dahil lahat ng kaklase niya na eh. Iba na yung dating po sa kanya. So, kaya ibig sabihin, feeling niya na pagtutulungan na po. Ayaw na nung anak mo, hindi na tinanggap ng anak mo yung apology. Opo. Yung post na yon. Opo. Kasi kung hindi ako nagkakamali, hindi lang isa eh. When I was reading it last night, parang 2 posts na I'm apologizing. Ayun po yung ibang mother naman po yun. Oo, kasi Ibang case po nakakita yun. ako ng mga Opo, apologies. opo. So ang sinasabi mo, ang iyong anak na ang hindi
tumatanggap. Opo. Kasi ang sabi mo kanina kasi, ang hinahanap lang ng anak ko ay Opo. mag-apologize. Sa akin po kasi nag-apologize yung bata, hindi po mismo sa anak ko po. Okay. Not face-to-face because yung anak mo hindi na pumapasok. Correct. Tama ba? O, so walang opportunity na Opo. mangyari yun. Yung opportunity talaga, yung kung nagpunta lang po talaga Yun sana. nga. Pero na-miss na kasi yung opportunity na yun. Opo, yun na po. Kaya nag-trigger na po. Oo. So, in the situation ngayon na hinaharap mo, siguro pwede kang ayoko naman gamitin yung salitang move on kasi parang Opo. parang ang dating Dinidiminish yung oo, suffering. hindi move on. Pero ang gusto ko sabihin is, sa ngayon, pansamantala, dahil hindi naman magkakaharapan yung mga bata, dahil ang anak mo ay nagpapagaling pa, no? Pwede siguro yung energy mo, katulad ng sinabi ni Alan, ibuhos mo dun sa kung anong maitutulong mo sa anak mo at kung ano din maitutulong namin. And then, when the right time comes, pag sinabi sa inyo ng doktor na baka ngayon pwede mo ipaliwanag sa anak mo na nagsusorry na sa akin, kay mami, pero pagaling mo, willing silang humarap sa'yo at mag-sorry din sa'yo. Yun po. Because I feel that ang paniniwala mo is yung decline ng anak mo is talagang yun ang trigger no? Opo. And as mothers, kahit anong gawin natin, sometimes it's out of our control. But hindi tayo titigil Opo. hanggang maayos yung anak natin, Opo, di ba? totoo. Kaya naintindihan ko, nakikinig lang naman ako sa payo ni Alan. Wala naman ako idadagdag dahil tama naman ang sinabi niya. But for your sake, to be the best possible mother that your child needs now, rely ka talaga dito sa mga professionals and give your daughter all the love and support that she needs. I want you to have that hope na yung intellectual capacity ng anak mo, nandun. She's an honor student. Nandun naman siya sa experts ngayon. So, pag-aangin mo din yung burden na dala mo, na focus ka muna sa kanya. I agree. Ang ibig niya sabihin, next step. Diba? Hindi move on kung hindi. Next step. Kailangan ka ng anak mo sa next step. Opo, kaya Alan, thank you po. Kasi Thank ang you. sakit-sakit po kasi sa loob na araw-araw. Halos yung naririnig mo palagi sa anak mo na gusto niya nang mawala sa mundo kasi yung sakit, habang buhay na kasing sakit niya eh. Kaya hindi niya sure kung makakatapos ba siya or makakapagtrabaho. Parang sirang-sira na, parang ganun po. Kaya yun po sana yung gusto ko sana mangyari yung mapa-psychotherapy po talaga siya or counseling. Tutulong kami sa aspect na yun. No? And huwag ka mawawala ng pag-asa. Salamat po, Kuya Alan. Salamat po, Ate Pia and Tito Boy. Thank you po. Betty, maraming salamat. Sa ating mga kababayan na nanonood sa ating programa, katulad ni Betty, marami siyang iniisip tungkol sa kanyang anak. Marami rin mga bata ang may mental health problems. Tapos nakita niya na bukas ang Cayetano in Action para sa mga problemang ganito. At siya ay dumulog dito sa ating programa. Kung kayo po'y may nais itanong, kayo'y may nais ihingi ng advice, kayo'y magkwento sa aming comment section, sa aming social media platforms at pag-uusap po tayo kasama si Ate Pia at Kuya Alan. Betty, maraming salamat sa iyong tiwala. Maraming salamat po, Tito Boy. At magbabalik po ang... Yung mga advices ni na Ate Pia, advices po ni Kuya Alan, ni Tito Boy. Sabi nga po nila na iubos na lang yung energy ko dun sa anak ko kaysa sa iniisip ko kung ano pa bang dapat gawin sa nambuli sa anak ko. After po yun, nakakapagbukas na ako ng tindahan kasi talagang gumanda yung pakiramdam ko. Mahigit isang buwan nang nakakonfine sa National Center for Mental Health ang anak ni Betty. Kaya't nang dumating ang good news na pwede nang iuwi ang bata, sinamahan ng Cayetano team si Betty sa pagsundo sa anak. Sa paglabas ng anak ni Betty sa ospital, sasagutin ng Cayetano in Action ang private therapy na kakailanganin ng bata para sa tuluyan niyang paggaling. Maraming salamat po talaga, Kuya Alan, kay Ate Pia po, kay Tito Boy. Sunod-sunod pa po yung pagbibigay niyo po sa akin ng tulong sa financial, then sa gamot. Yung sa therapy ng anak ko, talagang sobrang pinagdadasal ko yun. Kayo po talaga naging instrumento. Paano yung pagmamahal niyo, pagmamalasakit niyo sa mga tao. Kaya sana
sobrang i-guide po kayo ni Lord, sobrang i-guide po yung programa nyo na mas marami po kayong matulungan. Cayetano in action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.